Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalm 73:26. Masasabi ko talagang tanging ang Diyos lang ang nakakapagbigay sa akin ng lakas at sigla sa buong buhay ko. Dear Mags FM. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at sumusubaybay ng inyong programa, Chin. Lalong-lalo na sa inyo. Narito ako upang ibahagi na naman sa inyo ang kwento ng aking buhay. Please call me Jonna Faye, taga Malapatan, Sarangani Province. And by the way, pangalawang sulat ko na pala ito sa inyo. Chin, sa lahat ng nagpapadala ng sulat at sumusubaybay sa inyong programa, masasabi ko nga ako lang talaga ata ang naiiba sa lahat. Dahil walang katulad ko nag-graduate ng pastoral theology, ang mahilig talaga sumabaybay ng inyong programa. Isa akong Christian at ako yung tipong babaeng sobrang mahiyain. Hindi mahilig sa pamamasyal o pumupunta man lang sa bahay ng kapitbahay namin. Kasi para sa akin, mas gusto ko yung nasa bahay lang ako. Gusto ko lang yung tahimik ang lugar. Taong 2016, nakapagdesisyon ako sa buhay na magtrabaho at lumabas sa aming bahay para naman magkapera at mabibili ko rin ang gusto ko sa buhay. Sa awa naman ng Diyos, isang apply ko lang sa trabaho sa bakery shop, tinanggap agad ako. Kaya laking pasalamat ko sa Diyos. And to make the long story short, may nanligaw sa akin na kasama ko rin sa trabaho. And to be honest, nagustuhan ko rin siya. Dahil isa rin siyang Christian. Higit sa lahat, mabait siyang tao. Mas matanda lang ako sa kanya ng 2 years. At umabot naman ng 2 buwan ang aming relasyon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mr. D. But before kami ni Mr. D, may naging kilala ako noon na isang lalaki. Or may nakilala akong isang lalaki na anak ng isang pastor. At naging classmate ko siya sa ALS or Alternative Learning System. Nung first time ko siyang ma-meet sa room namin, ewan ko ba, na love at first sight ata ako sa kanya. Kasi nga para pang masaya at kompleto na ang buong araw ko kapag nakikita ko siya palagi. Lalong-lalo na kapag umuupo siya sa tabi ko sa tuwing nagkakaklase kami. Pero that time, hindi ko alam kung anak siya ng pastor. Hanggang isang araw, natapos ng klase namin, bigla siyang umupo sa tabi ko at marami siyang tanong. Tungkol sa youth fellowship kung nag-a-attend ba din ako kasi daw uma-attend din siya. Kasi nga lang, hindi niya ako nakikita sa tuwing nagfe-fellowship kami. Sa naging magkaibigan kaming dalawa. Madalas nagtatawagan kami sa cellphone. Hanggang nanligaw siya sa akin. Pero umabot ng 1 buwan bago ko siya sinagot. Kasi nga, hindi ako basta-basta mapa-oo sa lahat ng nililigaw sa akin. Kung hindi ko na muna aalamin ang pagkatao nila. At aalamin kung seryoso ba sila sa akin or hindi. Pero nagkahiwalay rin kami ng tuluyan. Dahil nalaman ko na lang na sobrang bisyoso pala niya. At masasabi ko lang, nasa kanya na ang lahat ng bisyo. That time, nasabi ko sa sarili ko na may ganun pala, no? Yung hindi porket anak ka ng isang pastor, wala ka ng bisyo sa buhay. Pero nagkamali pala ako. Taong
2017, sa hindi na namang inaasahang pangyayari, biglang tumawag ang ate ko na nasa school nila sa Bible school. Tinanong niya ako agad kung willing ba daw ako mag-aral ng Bible school. Kahit wala pa akong allowance pang enroll. Dahil that time, nag-uusap-usap sila ng president nila sa school at nabanggit daw ako ng kapatid ko sa kanila na may kapatid siyang gustong mag-aral ng Bible school. Kaso nga lang, walang pera pang-aral. Kaya naman, sabi ng president nila sa school, nadalhin mo dito ang kapatid mo, ako nang bahala sa kanya. Kaya naman biglang napa-oo ang sagot ko, Chin. Kasi pangarap ko talagang mag-aral ng Bible school at mag-serve sa Panginoong Diyos natin simula noon pa. Kaya kinabukasan habang nasa trabaho ako, sobrang excited ko nung panahong yon. At bigla akong nagpaalam sa amo ko na magre-resign sa trabaho. Sa Bible school, very strict talaga sila. Isa sa nalaman kong strict sila, dapat magko-confess ka kapag meron kang karelasyon sa labas or naging ex sa labas. O di kaya, kung meron kang ex or naging karelasyon sa loob ng campus, dapat i-confess mo ito sa faculties para naman hindi ka madidisiplina kasi nga nakakahiya yun kapag isa ka sa mga nadisiplina sa loob ng campus. And that time, alam kong nandoon ang ex ko na naging kilala at classmate ko sa ALS noon. Kasi nga pinapaaral din siya ng kanyang pamilya dahil sa katagasan ng kanyang ulo. Dahil kahit saan pinapaaral ng kanyang mga magulang, hindi talaga siya nakakapagtapos. Dahil sa sobrang kabaduyan at bisyoso talaga niya. Nauna siya sa akin ng 2 years. And to be honest, wala na akong feeling sa kanya, Chin. Dahil ginawa niya akong panakipbutas sa isang babaeng niligawan niya noon nung nag-aaral na siya sa Bible school. Kaya sa rason, nakipaghiwalay siya sa akin. Pero hindi ko talaga madaling makakalimutan ang ginawa niya sa akin noon. And to be honest, sobrang nasaktan ako sa ginawa niya. Kaya simula noon, naging hate ko na siya sa buong buhay ko. And then to make the long story short again, hindi ako nag-confess sa mga faculties and staff na mayroon akong karelasyon sa labas. Para sa akin kasi, mas gugustuhin ko kapag meron akong boyfriend or may manliligaw sa akin. Gusto ko yung dumaan muna siya sa bahay namin para naman makikilala niyang pamilya ko. At makikilala rin siya ng mga magulang ko. Pero hindi niya nagawa. Kaya naman nakipaghiwalay din ako ng tuluyan kay Mr. D. At ang rason kung bakit nakipaghiwalay sa kanya, bawal mag-boyfriend or girlfriend sa loob ng campus kapag nasa Bible school ka. Pero ang hindi niya alam, unti-unti na palang bumabalik ang feelings ko kay Mr. N. Dahil sa araw-araw nakikita ko siya palagi. At paulit-ulit din niya akong nililigawan sa loob ng ilang buwan. Kaya naman, hindi ko maiwasang bumalik ulit ang nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang sa nag-confess kaming dalawa sa faculties. At umabot ng mahigit 5 years na ang aming relasyon. Taong 2019, gumraduate si Mr. N ng Pastoral Theology. At taong 2022 naman, gumraduate din ako sa pareho naming kurso ni Mr. N. Naging legal din ang pagtuturo namin sa church dahil nakapagtapos kami ng pag-aaral. Sa awa ng Diyos, sumabot man ang mga pagsubok sa relasyon namin. But to God be the glory, nagtagumpay rin ang relasyon naming dalawa. At nagpakasal noong July 30, 2023. At sa ngayon, dito sa home church namin sa Malapatan, pangalawang ministry na namin ngayon. Hanggang dito na lamang ang aming kwento. Salamat sa pagbabasa at pasensya na sa kahaba ng aking sulat. More power to your station. Hanggang dito na lamang. Please play my requested song on this day or on this day. And Thank You Lord by Don Moen. Ang inyong kamax,
Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.